Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dark, naiinitan ako. Dark's face went grim when he heard his wife say that. Mas lalo niyang niyakap ang asawa at si Ira naman panay ang kiskis ng mukha nito sa dibdib niya. Para naghahanap ng komportabling posisyon pero hindi magtagumpay. I'll bring you to the hospital, so be patient, Ira. Yon ang plano ni Dark, ngunit nung nakita niyang unti-unti nagtatanggal na ng suot si Ira, nagbagong isip niya. Change the plan. Go to the nearest hotel, Dave. Inubad niya ang coat na suot, tinabon kay Ira at mas lalo itong niyakap. Sinara niya rin ang partition ng kotse para di makita ng driver ang ginagawa ni Ira. Buwaba ang tingin ni Dark sa asawa at kumuyom ang kamao niya. Ira drank a spiked drink. He is sure of that. Hindi siya bobo para hindi malaman na may nilagay silang kung ano sa iniinom ni Ira. Paano pala kung hindi siya dumating? Ano ang mangyayari kay Ira? Dark cursed under his breath and hugged Ira tightly. Mas lalo namang kumakawala si Ira. Nakapikit na ito ngunit kita sa babae na hindi ito komportable. Dahil alam ni Dave na kailangang magmadali, binilisan nito ang pagpapatakbo pero nasa tamang takbo pa rin para sa sasakyan. Mabilis na nakarating sa hotel si Dark at pinagbuksan siya ng pinto na Dave dahil buhat niya ang asawa. Nakasalubong niya si Luke na tinawag niya. Dumiretso sila sa pinareserve na kwarto ni Dark. Doktor si Luke at kahit internal medicine doctor ito, alam ni Dark na may alam ito sa gantong sitwasyon kaya niya ito tinawag. Why do you make me go here? Sinulya pa ni Dark si Ira na buhat at napatingin din si Luke sa buhat niya. She's drugged. Check her situation if she needs to throw up the meds she took. Binaba ni Dark si Ira sa kama at mabilis namang nag-check si Luke sa lagay ni Ira. Common date drug known as Rohypnol or Ruffles ang nainom niya. Ito yung ginagamit sa KTV o sa bar. What happened to her? Anyway, you don't need to make her throw up. Her problem can easily be solved by a man. Or you can also soak her in cold water to make her feel better. Pagkatapos noon, nagsimula na naman si Ira alisin ang nakatakip sa katawan nito. Hinahatak din itong damit na nakasuot pa, kaya nang makita ni Dark iyon, hinigit niya ang kwelyo ni Luke nang mapansin na tumitingin to kay Ira. Go out! Binalibag ni Dark si Luke sa labas ng hotel room. Gulat naman si Luke. Hey Wayne, what are you? Malakas na pagbagsak ng pinto ang sagot ni Dark sa lalaki. Ilang segundo pang nakatitig si Luke sa pinto nang maalala na babae ang kasama ni Dark. Anong balak nito sa babae? Since Dark won't open the door even if he knocks countless times, Luke called Dustin. Wayne is alone with a woman. And then, nagtatakang ani Dustin. Alone with a woman inside a hotel room? Natahimik sandali si Dustin pagkatapos ay napasigaw to sa gulat kaya nilayon ni Luke ang cellphone sa tenga. Shit you! Can you please stop shouting? God damn it, my ears! Minura pang muli ni Luke si Dustin. Hindi siya inintindi ni Dustin. Nasa hotel room silang dalawa? Damn! Sinabi ko nang di talaga siya seryoso kay Miss Gonzaga. Wait for me, I will go there. Send me the exact location, Luke. Who's Miss Gonzaga? I've just been away for months and now I can't understand you and Wayne. Don't mind me, she's just a nobody. The location, send it to me. Binaba ni Dustin ang cellphone kaya walang nagawa si Luke kundi i-message ang location dito. Habang naghihintay kay Dustin, bumili ng pagkain si Luke dahil hindi pa rin siya kumakain. Pagbalik niya sa hotel, naroon na si Dustin at kasama nito ang pinsan ni Wayne na si Marga. Napadiretso ng tayo si Luke dahil takot siya sa babaeng ito. Hindi niya pa rin malimot na binitin siya nito patiwarik sa puno nung bata pa sila dahil binuli niya si Wayne. Ate Marga, he called her. Look, you're here. Is Wayne inside? Napanunok si Luke at tumango. Nakakatakot ang itsura ni Marga dahil parang mananakal ito ng tao. Marahas na kumatok si Marga sa pinto na halos masisira yata iyon. Lumayo si Luke dahil baka madamay siya. Maging si Dustin nagtago para hindi makita ni Wayne. Nakailang katok pa si Marga at bumukas ang pinto. Bumungad sa kanila ang nakabathrobe na si Wayne at dahil hindi mahigpit ang pagkakabuhol ng bathrobe, kita ang abs nito at ang mismong dibdib. Nang makita ni Dustin na ganoon ang ayos ni Wayne, mabilis itong tinakpan ng mata ni Marga at sinita si Wayne. Wala ka bang damit at ganyan ang ayos mo? Nakakayayang ayos mo. Wayne was appalled when Dustin uttered that.
She's my cousin, you dummy. Marga sighed and looked at Wayne. Sinong kasama mo sa kwartong yan? I'm with my wife. Who else can accompany me? Are you sure? Paninigurado ni Marga. Hindi ko pa kilala si Miss Gonzaga ng lubusan, pero ang pinakaayaw ko sa lahat, cheater. Are you cheating on your wife? She's Ira, okay? I am not cheating. She's still sleeping, don't be loud. Salita ni Wayne. Sandaling nag-isip si Dustin at may biglang pumasok sa isip nito na ikinalaki ng mata nito. Don't tell me it's her stepmother. Bumalik sa isipan ni Dustin ang nasaksihan kanina sa OGC at dahil alam nito ang buhay ni Ira, nagpadugtong dito ang lahat. Help me check on Covillos Enterprises? Seryosong ani Wayne. Si Marga naman ang nagulat ngayon. Did she meet with Jim Covillos? That man also tried to make a move on me before. Then maybe when he saw Ira, he became tempted. Nang marinig yon, mas lalong dumilim ang ekspresyon ni Dark. Ngunit nabura yon nang marinig ni Dark na umuungot si Ira kaya mabilis itong sinara muli ang pinto. Naiwan sa labas ng hotel room si Dustin. Look at Marga. Seryosong ekspresyon na hinarap ni Dustin si Marga. That man made a move on you, Marga? He's digging his grave. Seryosong mukha ni Dustin at nababanaag doon ang galit. Mainit. Pakiramdam ni Ira tinutupok ang buong katawan niya ng apoy. Gustuhin man niyang idilat ang mga mata, hindi niya magawa dahil pakiramdam niya may batong nakaharang sa talukap ng mga mata. Para maibsan ang init na nadarama, pilit niyang hinuhubad ang nasa katawan. She shook her head to drive away her drowsiness and clenched her teeth in pain. Her heart felt tight and she remembered what happened to her. She had been drugged. But why? Why did they do this to her? Dark. Kahit nawawala na sa huwisyo, ito ang pangalang tinatawag ni Ira dahil ito ang taong pinagkakatiwalaan niya. Dark, saan ka? Naramdaman ni Ira na may tumabi sa kanya at dahil nalanghap niya ang pamilyar na amoy ni Dark, napanatag ang loob niya sa kabila ng hindi komportabling pakiramdam. Dark picked Ira again because she almost fell from the bed. Dark, mainit. Please, naiinitan ako, daing ni Ira. Dark didn't have an idea. Dark! Kumapit si Ira sa kamay ni Dark na nasa sikretong bahagi ng katawan nito at mas talo pang umungot. Na-stimulate si Dark sa pag-ungol at pagkakalog ni Ira sa ilalim niya, pero hindi pa rin niya alam kung makikipagtalik siya sa kanyang asawa habang nasa impluwensya ito. Ngunit kung hindi niya yun gagawin, mas magdurusa si Ira. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang asawa. Ginagawa lahat para mapigilan at mapanatag ang sarili habang mahinahon, ngunit nakakaakit niyang tinanong siya. Ira, can I love you? Pinilit dumilat ni Ira at tumango sa direksyon ni Dark. Yes, oo Dark. You asked for this, wife? Nagising si Ira sa ingay. Naririnig niya ang boses ni Dark pero hindi niya maintindihan ang naririnig kaya pinilit niyang bumangon. Yun naman ang pagbalik ni Dark at nakita nitong gising na siya. You are awake. Are you okay? Is there any discomfort you're feeling? I'm fine, Dark. Ngayon lang dahil marinaw ng isipan, bumalik sa kanya ang nangyari. Nagkaganito siya sa ininom niyang bigay mismo ng tiyahin. Mabuti na lang dumating si Dark at ito ang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Sinapo ni Dark ang mukha niya, pinakatitigan siya. Nagtagpo ang mga mata nila at nakikita niya ang pagkabahala at pag-aalala sa mga mata nito. I am here, Rara. I won't make you sad. I'm here, okay? I won't leave you. Nanginig ang labi ni Ira. Pinipigil ang humagulhol ngunit tumakas ang luha sa mga mata niya. Alam niya naman hindi siya gusto ng pamilya at malayo ang loob ng ama sa kanya. Ngunit ang gawan siya ng masama, yun ang di maarok ng kanyang isip. They drugged her and wants her to spend a night with Tessa's boyfriend? How could they? Ang masaktan at maloko ng kapamilya ang isa sa pinakamasakit na sitwasyon dahil kung sino pang inaasahan mo sila pa ang trataydor sa'yo. Dark could only embrace Ira as he did not know how to comfort people. Sleep, Ira. You'll be safe in my arms. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Ira habang nakayakap kay Dark at ito naman panay ang haplo sa likod niya. Pinapakalma siya hanggang sa hindi na malay ni Ira na nakatulog na pala siya. Nang makita ni Dark na nakatulog na si Ira, marahan niyang inihiga ang asawa. Inayos ang suot nito at kinumutan si Ira. Dinampot niya ang cellphone na nakalapag sa bedside table, nagtipa roon bago binaba muli iyon.
Sumampa si Dark sa kama at tumabi kay Ira. Marahan at maingat niyang hinila si Ira patungo sa kanya at kinulong ito sa mahigpit na yakap. He is going to protect her. Nang matanggap ni Secretary C ang message ng boss, napabugay ito ng hangin mula sa bibig. Mukhang mapupuyat na naman ito dahil sa pinagagawa ni Dark. What he needs to do right now is investigate the company of Madame's family, find out if it's involved in illegal things and report it to the authority, or the other option, make the Gonzaga's company declare bankruptcy at the end of the month. Muling napabuntong hininga si Secretary C. The boss should raise his salary for this job he assigned to him. Pagkatapos mangako kay Dark na maayos na talaga siya, pumasok sa trabaho si Ira, ngunit napapansin niya pinagtitinginan siya habang papunta sa department nila. Hindi kaya may nakaalam ng ginawa ng pamilya niya sa kanya? Pero imposible yon. Napansin ni Leia na nagtataka si Ira at nung nakita nitong nawala sandali ang atensyon kay Ira dahil nagbaba si Miss Wendy ng gawain sa kanila, hinila nito si Ira palabas sa department. Leia? Tanong ni Ira. Huwag mo na lang pansinin yung mga naririnig mong chismis ha. Kung papatol ka sa tingin nila, guilty ka. Marami lang talaga sa katrabaho natin ang chismosa. Chismis? Anong chismis na naman ang sangkot siya? Anong ibig mong sabihin? Si Leia ang nagtaka ngayon. Hindi mo pa alam? Sabi-sabi, babae ka ron ni Mr. Alvaro. May nakakita raw sa inyong naghahalikan sa utility room. Maging si Mr. Noel Oxford, boyfriend mo rin daw. Dahil si Mr. Oxford na naglakad na makapasok ka dito sa upper floor. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi kaagad rumihistro sa utak ang ibig sabihin ni Leia. Nung makahuma, halos sumigaw si Ira sa inis. Sinong matabalang dila na nagsabi niyan? Hindi ko alam, Ira. Pero kadarating mo pa lang dito, kaya tingin ko, ginawan ka talaga ng issue dahil may naiinis sa'yo. Mag-ingat ka sa susunod ha, dahil baka gumawa na naman ng chismis tungkol sa'yo. Kailangan kong magpaliwanag kay Mr. Alvaro. Yan ang wag mong gagawin. Baka kainisin ka ni Mr. Alvaro dahil parang confirmation sa chismis kung pupuntahan mo siya. Imbes na malinis ang pangalan mo, mas lalo ka lang mapapahamak. Pigil ito sa kanya. Mr. Alvaro won't be that unreasonable. Ira, hindi mo ba alam na may ibang gusto sa Mr. Alvaro? Kaya kung pupunta ka sa kanya, iisipin niya naghahanap ka ng simpatya. Baka masisanti ka pa para lang patunayan na walang namamagitan sa inyo. Sa huli, hindi pumunta si Ira kay Dustin pero may taong naghanap kay Dustin at nalaman ng lalaki na sangkot ito sa chismis. What do you mean? I am having an affair with Wayne's woman. Hindi makapaniwalang ani Dustin kay Noel. Are you sure you're innocent? Baka mamaya ginagawa mo yan para maghiwalay si Ira at Wayne. Hindi ka ba natatakot sa galit ni Wayne? At nagawa mo pa akong idamay. Reklamo rin ni Noel. Shit you, Noel. Do you think I will do that? Kay Marga lang ako nababaliw. Bakit hindi ikaw ang umamin? Sa ating dalawa, ikaw ang posibleng may gusto kay Miss Gonzaga. Ikaw ang nasa chismis na kahalikan ni Ira. Dustin, kaya wag mo akong pagbibintangan. The heck? I have a boy... Who's kissing who? Natigilan ang dalawa nang marinig ang boses ni Dark na kapapasok pa lamang ng opisina ni Dustin. Dahil nag-aalala si Dark kay Ira, pasimple itong sumunod sa asawa ngunit ito ang naabutan nitong tagpo. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Dark at kapwa naparunok si Noel at Dustin. Bakit nandito ka, boss? Nakangawing ani Dustin. I remember I left some things at my office. I will go back. Paalam kaagad ni Noel at nagtungo to palabas ng opisina kaya napasigaw si Dustin para pigilan to. Nate, bumalik ka rito? Susunod dapat si Dustin ngunit nahatak ni Dark ang kwelyo ng damit nito kaya napabalik si Dustin. You're kissing my wife? Malamig ang boses ni Dark. Mukha bang hahalik ako sa asawa mo? Kung may kahalikan man ako, si Marga lang yon. Wayne, alam mo namang mahal na mahal ko yung pinsan mo tas gagawa ko ng kalokohan? Isa pa, asawa mo si Ira kaya bakit ko siya hawakan? There won't be rumors if you did not do something to make them suspicious. Tell me, aren't you responsible for this? Then I will fucking investigate who made those rumors. Don't worry, I will give an explanation after this. I will wait for your good news. At ganon nga ang ginawa ni Dustin. Tinawagan niya ang sekretary at nag-utos na hanapin kung sinong source ng chismis na kumakalat sa upper floor. Kahit malaki ang OGC, dahil sa department nila Ira nagmula ang chismis, nalaman kaagad kung sino nagsimula nito. Si Cindy ang lumabas sa investigasyon at agad tong pinatawag ni Dustin sa opisina nito.
Gustong-gusto ni Cindy na makakit lagi sa opisina ni Dustin dahil may crush ang babae kay Dustin. Ngunit di naman sa gantong paraan gustong humarap ni Cindy sa lalaki. Where did you get that rumors that I'm having an affair with Miss Gonzaga? Sir, Mr. Alvaro, ganito kasi. Answer me. Si Miss Gonzaga po ang nagsabi nun. Niyayabang niya sa amin na may namamagitan sa inyong dalawa, kaya dapat special treatment siya? Nauwi sa pagiging blankong ekspresyon ni Dustin. Bago pa nito tanungin si Cindy, alam na nito ang totoo, kaya alam nitong nagsisinungaling ang babae. I already checked the CCTV at the main entrance, and when I was talking to Miss Gonzaga, you were there. Did you make up those rumors just because we're talking? Hindi nakasagot si Cindy. Inis ito kay Ira kaya tagpakalat to ng chismis, ngunit di nito inaasahan na lalaki ang issue. Ira is the wife of my close friend, that's why we knew each other. Do you think she would have an affair with me? Namutla si Cindy nang marinig ito. Ngayong alam na nito na wala na tong kawala at tayong pagre-resign ng paraan para makawala siya sa galit nila Mr. Alvaro. Just resigning. Who do you think you are to think that I won't make you responsible for the rumors you created? Nahinto si Cindy sa pag-iyak at takot na tumingin kay Dustin. Ira, humihingi ako ng tawad sa pagpapakalat ng chismis tungkol sa'yo. Walang katotohanan lahat ng sinabi ko at ginawa ko yon kasi naiinis ako sa'yo. Patawarin mo sana ako dahil sa nagawa ko. Yumuko si Cindy kay Ira at bilang paghingi ng tawad na kinagulat ng lahat ng naroon. Kilala nila si Cindy na arogante at hindi kailanman humihingi ng tawad. Pero ngayon humihingi ito ng tawad kay Ira. Siniraan mo ko kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Tingin mo, mapapatawad kita ng ganon kadali? Pero wag kang mag-alala. Hindi kita papupulis sa ginawa mo. Wag ka na lang lumapit sa akin dahil wala akong tiwala sa'yo. Mapait nang umiti si Cindy. Hindi na talaga ako makakalapit sa'yo dahil nag-resign na ako. Gusto ko lang humingi ng tawad bago ko umalis. Pagkatapos noon, nagtungo si Cindy sa desk nito. Nag-ayos ng gamit dahil effective na ang resignation nito ng mga oras na yon. Nabigla naman lahat nang malaman yon. Napaisip ang mga katrabaho ni Ira. Sinong nasa likod ni Ira para masindak ang tulad ni Cindy at nagawa pang mag-resign ng babae para mapatawad ni Ira. Tapos na ang trabaho ni Ira at ngayon napapaisip siya sa pakikitungo ng mga katrabaho niya. Parang may kakaiba pero hindi niya ma-pinpoint. Bakit parang mas bumait sila sa kanya? Nahinto ang ganoong pag-iisip ni Ira nang may humintong red Ferrari sa harapan niya. Rumolyo ang bintana pababa at nakita niya ang magandang mukha ni Marge. Marge, looks like you're waiting for a ride home. Why don't you go with me? Nahihiyang humindi si Ira. Ngumiting muli si Marga. Kung ayaw mong matiketan ako dahil bawal mag-park dito, sakay na. Don't worry, I will keep you safe. You can also call your husband to inform him that I picked you up. Sumakay si Ira at agad nag-text kay Dark nung makaupo sa backseat. Di niya alam nakita siya ni Dark na sumakay sa kotse ni Marga dahil nasa likuran ng kotse nito. From Dark, Hubby, okay, take care. Mabilis nakita ni Marga sa side mirror ang kotse ni Dark. Tumaas ang sulok ng labi nito. Tinapakan ng accelerator para patakbuhin ng mabilis ang sasakyan. Ilang liko lang, di na makita ang kotse ni Dark na nakasunod dito. Why don't we have dinner first? Nihinto ni Marga ang sasakyan sa harap ng restaurant. Then treat ko na, Marge. Hinatid mo ako last time at di ba ako nakakabawi sa'yo? Lumingon si Marga kay Ira at tumango. Okay, hindi dapat tumagilty dahil pera naman ang pinsan ang ginagastos ni Ira sa isip ni Marga. Pagkapasok pa lang, sumalubong na sa kanila ang manager ng restaurant. Agad nitong binati si Marga. Miss Oxford, this way, anito. Napaharap si Ira kay Marga at hindi mapigilang magtanong. Oxford ang apelido mo? Sandaling bumaling sa kanya si Marga habang naglalakad sa direksyon ng lalakadan din ng manager na naglilid sa kanila. May kilala ka bang ibang Oxford? Nasabi ko na sa'yo last time, Oxford din ang apelido ng asawa ko. Muling ngumiti si Marga. Hindi naman kakaibang Oxford, kaya marami ka pa rin makakasalubong na ganun ng surname. Nakarating sila sa gitnang bahagi ng restaurant at yon ang pinakamagandang pwesto. Nang makaupo ni lahat ni Marga ang menu at palihim na napanunok si Ira ng laway nung nakita niyang tubig pa lang 500 pesos na ang presyo. Tapos makayabang pa siya na siya nang magbabayad. Hinanap ni Ira ang pinakamurang pasta at nung nag-order si Marga, literal na napanunok si Ira.
Iniisip niya kung kakasya bang laman ng online wallet niya. Kung hindi, mapipilitan siyang gamitin ang credit card niya. Sana lang sapat ang credit limit sa magagastos niya ngayon. Narinig kong balita, may issue daw kay ni Mr. Alvaro. Hindi katakatakang marinig nito ang usap-usapan dahil parte rin si Marga ng OGC. Napabuntong hininga si Ira. Hindi totoo ang issue na yon. Na-fire na rin ang taong nagpakalat ng balitang yon. Umiling si Marga. Pero ni minsan hindi pa nasangkot si Mr. Alvaro sa babae. Malay mo, gusto ka talaga niya. Kasal na ako, Marge. Kaya kahit anong galing ni Mr. Alvaro, hindi ko siya magugustuhan. Marge, huwag mo nang sabihin ulit yan kasi mawawalan ako ng gana. Hindi akalain ni Marga na seseryosohin ni Ira ang bino nito. Tanging ngiti ang ginawa nito. Hindi alam ni Marga na nasa likod nito ang kapapasok pa lang na si Jim na namataan agad si Ira. Lumapit to at tuminto sa harapan nila. Kay Ira nito ay pinako ang tingin dahil kahit nakilala nito si Marga na mahirap banggain. Hindi tulad ni Ira na mismong pamilya nito ang nagbebenta rito kaya hindi mapapahamak si Jim kahit gawa nito ng masama si Ira. Miss Gonzaga, nagkita tayo uli. Nakakaloko tong ngumisi kay Ira. Nagbalik kay Ira ang muntik nang mangyari sa kanya kaya gusto niyang tumuyo para sampalin ang lalaki ngunit dahil may kasama hindi niya yun magawa. Tanging masamang tingin ang ginawa niya sa lalaki na lalo pang nakapagpalawak ng ngisi nito. Mag-hello ka sa akin kapag nagkita tayo muli. Hindi bale. Mangyayari ulit yon kapag umuwi ka sa bahay ninyo. Anitong tatawa-tawa. Kung nakakamatay lang ang tingin, wala na siguro sa mundo si Jim sa talim ng ginagawa ni Ira. Naramdaman siguro ng kasama ni Jim na hindi sila welcome, kaya inaya na nito ang lalaki paalis. May problema ka ba sa kanya? Tanong ni Marga nung makaalis sa Jim. Masamang tao yon, Marge. Huwag kang lalapit sa kanya dahil baka mapahamak ka. Umite si Marga. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maloloko ng katulad niya. May anak na ako kaya hindi na ako inosente sa ganyang bagay. Nakakaunawang tumango si Ira, ngunit nagulat din siya sa nalaman. Hindi halata kay Marga na may anak na ito. Kasal ka na? Divorce. May 4 years old na akong anak at ako mag-isa nagpapalaki sa kanya. Sorry sa naging tanong ko, Marge. Hindi niya akalain hiwalay na pala ito. It's okay. May pinsan akong lalaki na tumatay yung tatay ng anak ko, kaya hindi kulang ng fatherly love ang anak ko. May pinsan ka? Pinagmasdan ni Ira si Marga at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Yes, I have a cousin, but we're closer than siblings. I grew up with him and I have a good relationship with him. Yung pangalan ba ng pinsan mo? Dark Wayne Oxford, ang asawa ko? Nanlaki ang mga mata ni Marga at hindi agad nakapagsalita. Maya-maya bumuga ito ng hangin. Paano mo nahulaan? Tama nga ang hula niya. Ikaw ang babaeng kasama ni Dark sa restaurant. Ngayon ko lang napagtanto na kaya pala pamilyar ka kasi nakita na kita. Tumango si Marga. Sorry if I did not introduce myself to you. Humingi ito ng tawad pero hindi makakapa ang dispensa sa boses nito. Si Ira ngayon ang napailing at nagpakawala ng hangin. Hindi mo ako gusto para kay Dark, hindi ba? Tumango si Marga pagkatapos ay umiling. It's not that I don't like you. I just think that you're not suitable to be with Wayne. Alam ko naman yun eh. Aksidente lang kaming kinasal dahil kailangan ng sitwasyon. Kala ko nga maghihiwalay kaming dalawa. Are you in love with my cousin? Maliit ang ngiti ni Ira. Hindi ko alam. Pero kung magsasabi siya na maghiwalay kami, hindi ako maghahabol. Sa daming pabor na ginawa sa akin ni Dark, hindi ko siya ilalagay sa sitwasyon na ayaw niya. Kaya Marge, hindi mo kailangan mangamba na maghahabol ako. Oras magmula kay Dark na ayaw na niya, aalis ako sa tabi niya. Nabigla si Marge sa narinig at di agad nakabalik sa wisyo. This girl is really interesting. But when the time comes, can she really do what she says? That she will leave Wayne alone? I can see that she's into my cousin. She's just not aware of it yet.